Kabanata 581. Mga larawan niya. Medyo nanlamig ang mga mata ni Eric. Bakit hindi ka nagpakasal sa iba? Napangiti si Keith. Unlike your Miss Stanton, my girl is easy to coax and came back after Elle gave her some benefits. Kahit ibigay mo kay Nicole ang buong Ferguson Corporation, baka hindi kanya matingnan sa mata. Natahimik si Eric at walang imak. Kahit na ibinigay niya ito sa kanya, maaaring hindi niya ito gusto. Tinuro ni Keith ang banquet hall. Tingnan mo ang ganda. Iyon lang naman ang hiling niya. Gusto niyang personal na palamutihan ang eksenang muli naming pag-aasawa. Ang buong lugar ay puno ng mga bagay na gusto niya. Well, basta masaya siya. Girls, you know. If you want to bigyan sila ng mga regalo, kailangan mong tiyakin na nasa punto sila. So, ano ang point ni Nicole? Hindi alam ni Eric. Umasim ang ekspresyon niya. Tinapik ni Keith ang balikat niya. Ferg, may inayos daw na activity ang asawa ko para mamaya. I'll find a chance for you. Magkaibigan sila, kung tutuusin. Dahil muling nag-asawa si Keith, hindi niya kayang tumabi at panoorin si Eric na naghihirap. Hindi kumibo si Eric at dumiretso na siya sa loob. Ayaw na niyang makinig kay Keith. Nagpapakitang gilas lang si Keith. Sumunod si Lil Michael kay Nicole. Walang pumihil sa bata na bihis, kaya malaya na siya hanggat maaari. Sina Nicole at Kai ay nakipag-chat sa iba habang si Lil Michael ay masunurin na naghanap ng mesang kakainan ng dessert. Ang mga nakapaligid na dekorasyon ay puti at parang panaginip, at malinaw na ang taong nagplano ng lugar ng kasal ay naglagay ng maraming pag-iisip dito. Kinaladkad ni Kai si Nicole sa gilid. Nandyan si Julie. Hindi na kaimik si Nicole. Ilang salita ang sinabi ni Julie sa babaeng katabi niya at nagsimulang idirekta ang mga tao sa gilid para gumawa ng isang bagay. Ang babaeng katabi niya ay ang nobya, si Livia Liman. Jules. Kumaway si Kai. Napalingon si Julie sa narinig, natigilan, at saka nakangiting naglakad. Lil N, Kay, nandito na kayo. Ngumiti si Nicole at tumango. Mukhang ikaw ang nagdisenyo ng kasal. Napayuko si Julie at ngumiti. Tumulong lang ako. Ang nobya ang nagdesisyon sa lahat. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang ganda ng mga dekorasyon. Gayunpaman, parang may kulang. Sa gilid, inilabas ni Kai sa kanyang bulsa ang kahon na matagal na niyang inihanda at iniabot. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo, ngunit hindi ko nakita ang pagkakataon. Natigilan si Julie bago ito kinuha. Binuksan niya ito at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Salamat. Maaaring kumuha ka na lang ng magpapadala nito. Hindi na kailangang humanap ng espesyal na pagkakataon. Nagulat naman si Kai at Nicole sa reaksyon ni Julie. Masyadong nagmamalasakit si Julie sa bagay na ito. Gayunpaman, hinawakan lamang niya ito sa kanyang kamay at hindi na muling nilinggan. Halatang medyo nadismaya ang ekspresyon ni Kai, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Napaisip si Nicole at lumapit para hilahin ang braso niya. It took my brother several all-nighters to fix it. May mga flaws pa rin kapag tinitignan ko, pero mas maganda kaysa dati. Jules, tingnan mo ng mabuti. Kontento ka na ba? Medyo nagulat si Julie nang malaman na si Kai ang nag-ayos nito. Akmang ilalabas niya ito para tingnan ng malapitan, biglang tinawag ng nobya ang kanyang pangalan mula sa likuran, kaya hindi na niya ito pinag-iisipan. I appreciate his sincerity, so I'll be satisfied with it no matter what. I have to go help out now. Magsaya ka muna. Mag-uusap tayo mamaya. Tumango si Nicole at mabilis siyang binitawan. Hindi niya maantala ang negosyo ni Julie. Paglingon niya ay tinapik niya ang balikat ni Kai. Kay, sa tingin ko, hindi masyadong malamang ang posibilidad na magkabalikan kayo. Sinaman siya ng tingin ni Kai nang walang imak. Kalokohan yan. Ano ang kalokohan? Ang pakikipagbalikan sa kanya. O ang posibilidad na hindi ito malamang. Bago pa makapagtanong si Nicole, biglang nag-off ang malaking electronic screen na nag-play ng slideshow ng wedding photos ng mag-asawa. Naaga saglit ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, lumiwanag muli ang screen. Hingal na hingal ang hindi mabilang na mga tao sa audience. Nag-scroll ang mga larawan sa screen. Mga larawan sila ni Keith kasama ang iba't ibang babae. Ang pinakanakakagulat na bagay ay hindi nag-alala si Keith na makunan ng litrato kapag nakikipag-ugnayan sa mga babaeng ito.
Mayroong ilang mga larawan kung saan siya namimili kasama ang isang babaeng modelo sa kanyang mga bisig, ilang mga larawan ng kanyang pagtimpla ng mga babaeng bituin, at maging ang mga larawan niya sa isang bakasyon sa beach kasama ang ilang mga sikat na artista sa internet. Kabanata 582. Ang pinaka-scummiest ex-husband. Ang eksenang ito ay parang pagbagsak ng bomba. Ito ay kahindik-hindik. Sa isang iglap, naging tahimik at malamig ang orihinal na masiglang kapaligiran na may halong kalampag ng mga salamin. Walang nagsalita sa malaking banquet hall. Ang magaan at nakapapawing pagod na musika na tumutugtog sa banquet hall also seemed very strange. Sa sumunod na segundo, napansin ni Keith ang nangyayari. Ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago nang lumiit ang kanyang mga mata. Mabilis na tumakbo si Keith at sumigaw, "Stop! Sino ang naglagay ng mga litrato ko? Eye of mo." Kung ang isang tao ay nakikinig ng mabuti, ang isa ay maaaring marinig ang hindi maitagong gulat sa kanyang boses. Walang sumagot. Gumugulong-gulong pa rin ang mga larawan na tila nagbubunyag ng mga kalansay ng kanyang masayang buhay, na nagpapatunay na niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang dahon ng igos ng kasalang ito ay pilit na hinayla sa tabi, dahilan para mapatingin ang lahat sa pangit na katotohanan. Ang orihinal na intensyon ay upang pumunta sa muling kasal na piging ni Keith, ngunit ang resulta ay ang kabaligtaran. Ang mga biyayang lumabas sa bibig ng lahat ay naging biro lang. Si Keith ay desperadong tumakbo sa backstage, walang pakialam sa iba. Isa lang ang inaalala niya. Sana hindi ito nakita ni Livia. Hindi niya makita ang eksenang ito. Gayunpaman, bago siya makarating sa backstage, narinig niyang muli ang bulalas ng mga tao. Paglingon niya, sa red carpet na sementado sa harap ng electronic screen, maraming babae ang biglang sumulpot na sunod-sunod, nakasuot ng iba't ibang estilo ng mamahaling damit pangkasal. Lahat sila ay bihis na ayos, naglalakad na parang naglalakad sa isang runway at itinaas ang mga damit pangkasal sa kanilang mga kamay upang ipakita ang kanilang sarili sa iba. Ang pinaka nakakagulat ay ang mga babaeng iyon ay ang parehong mga babae sa malaking screen. Kahit sinong makakita nito ay mararamdaman na ang eksenang ito ay sobrang nakakamangha. Napatingin si Keith sa mga babaeng iyon at agad na namutla, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang takot at sindik ay tumatagos sa bawat butas ng mata, at isang masamang premonition ang sumasagi sa kanyang puso sa bawat sandali na parang isang kutsilyong nakasabit sa kanya. Nang makita niya ang eksenang iyon, nahulog ang kutsilyo. Wala nang ibang gusto si Keith kundi ang madyugo hanggang mamatay, ngunit nakatitig lang siya sa takot habang nanginginig. Hindi mabilang nakakaibang mga mata ang tumingin kay Keith, ang nobyo ngayon. Siya ay mataas ang loob at puno ng metal noon, ngunit ang lahat ng iyon ay ganap na napalitan ng kahabag-habag at kadiliman. After just a few seconds, tumakbo siya na parang baliw at marahas na sinunggaban ang isa sa mga babae. Nanginginig at masungit ang tono niya. "Sino ba nagsabing pumunta ka dito? Sinong may sabi sa'yo na gawin mo ito?" Saglit na nataranta ang babae at hindi nakatakas, ngunit nanatiling tikom ang bibig. Galit na galit si Keith. Walang pakialam sa manners at etiquette, sinampal niya ang babae at umungol, "Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat." Gayunpaman, walang balak umalis ang mga babae ay nagpatuloy sila sa paglalakad sa red carpet. Nasa bingit ng mental breakdown si Keith na para bang mawawalan na siya ng kontrol. Hinawakan niya ang isa pang babae at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagtanong, "Ikaw, sabihin mo sa akin. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta?" Malamig ang kapaligiran. Gayunpaman, mainit din ito at maingay. May dahan daw ang lumabas mula sa backstage. Malumanay at malambot ang boses niya. "Ako iyon." Ang nobya, na nagpalit ng kanyang damit pangkasal, ay nakasuot ng isang simpleng navy blue na damit, ang estilo nito ay luma at wala sa lugar sa grand venue na ito. Tumayo roon si Livia at nakangiting tumingin kay Keith, ngunit walang bahid ng init sa kanyang mga mata. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Keith habang kumikislap ang mga mata nito na may bakas ng gulat at gulat. Parang naubusan ng lakas ang buong katawan niya. Tila nakilala niya na suot ni Livia ang navy blue na damit noong araw na ipinadala siya sa pamilya Ludwig. Noong panahong iyon, kinutya siya ni Keith dahil sa pagiging country bumpkin, para daw siyang maya na sinusubukang umakyat sa pinakamataas na sangay. Tinawag niya itong bulgar at walang lasa na babae.
Nag-flash sa kanyang isipan ang mga larawan ng nakaraan. Si Keith ay pinilit ng kanyang lolo na pakasalan si Livia, ngunit pinahiya at hinamak niya ito. Hindi niya ito pinapantayan noon pa man. Naniniwala si Keith na sa oras na iyon, siya ang pinakamasamang dating asawa. Para makaganti sa pagdating ni Livia, lumayo pa si Keith na palihim na ginamit ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang pamilya ni Livia hanggang sa mabangkarote. Sa wakas, pumayag si Livia na hiwalayan siya. Kabanata 583. Mga ex-girlfriends niya. Sa loob lamang ng isang buwan, tila hindi komportable si Keith sa buhay na wala si Livia, at mas lalong hindi komportable sa panunood sa kanyang asawa, na ilang taon nang nilalayaw sa family, na lumalabas at nagtatrabaho sa iba, kumikilos na alipin at obsequiously. Nagpunta si Keith para humingi ng reconciliation, at pumayag si Livia pagkaraan ng wala pang 3 beses. Look, she still likes me. Pagkatapos ay nagpa siya si Keith na tretuhin siya ng mabuti. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malamig ang mga mata ni Livia na parang tundra. Nakabuka ang bibig ni Keith, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Hakbang na lumapit si Livia at huminto ng 6 na talampakan ang layo. May impersonal na ngiti sa kanyang matamis na mukha. Mr. Ludwig, lahat sila ay dati mong manliligaw. Bakit hindi mo sila inimbitahan sa iyong kasal? Naramdaman ni Keith ang matigas na lasa sa kanyang lalamunan. Lumapit siya kay Livia na nakatutok ang mga mata sa kanya at nagsalita na may nagmamakaawa na tono. I was wrong. Wifey, I was really wrong. I wasn't a good man in the past, but I'll be good to you in the future. I'll only be good to you. Handa si Keith na gawin ang lahat ng pangako at panunumpa sa kanya at mamuhay ayon sa mga iyon sa buong buhay niya. Sana rin ay hindi siya titigan ng babaeng nasa harapan niya ng ganoon kalamag na mga mata. Nagpanik siya. Napatingin ang mga tao sa pinangyarihan. Isang bagay na tulad nito na kahit kailan ay hindi nila pinangarap na talagang nangyari sa totoong buhay. Ang walang kabuluhan at malandi na iyong Master Ludwig ay dumating sa puntong ito. Gayunpaman, hindi natinag si Livia. Parang bakal ang puso niya habang nakangiti. Pagkatapos, na may marangal na ugali, tumingin si Livia sa mga babae at sinabi sa malumanay na boses, "Salamat, mga babae. I'll have someone send you safely." Ang mga babaeng nakadamit pang kasal ay tuluyang tumigil sa pagpaparada at pasimpleng tumakbo palabas ng banquet hall. Ang masiglang banquet hall ay nabalot ng nakamamatay na katahimikan. Gayunpaman, may mga mahinang bulong sa kapaligiran. Humakbang si Livia at nilagpasan si Keith. Ngumiti siya sa mga bisita. Lahat, isipin mo na lang na magandang palabas ang nangyari. Alam ko kung bakit nandito kayong lahat, pero hindi na kami muling magpakasal ni Mr. Ludwig. Mapula ang mga mata ni Keith. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sa panahon ng aming kasal, si Mr. Ludwig at I had a broken relationship. I've became aware that I'm not worthy of being Mrs. Ludwig, and I dare not even think about it in the future. Ginamit ni Livia ang pinakamapagpasyang paraan para putulin ang lahat ng relasyon niya kay Keith. Ngayong dumating na ito sa kasuklam-suklam na sitwasyon, kung tatanggi pa rin si Keith na sumuko kay Livia, kung gayon sakit at kahihiyan lang ang dulot niya para sa kanyang sarili. Walang lalaking magdedesisyon na ipagpatuloy ang pagkapit sa isang dating asawa na gumawa nito sa kanya. Wifey. Ungol ni Keith sa mahinang boses. Natakot siya. Mas natakot pa siya kaysa noong naghiwalay sila. Sa ilang salita lang, sinira niya ang puso niya at nasaktan siya ng husto. Tumigil si Livia at tumingin sa kanya ng nakangiti. Libre mo, Mr. Ludwig. Ito ang kalayaang pinangarap niya. Ito ang kalayaang natamo niya matapos ang napakaraming bagay para saktan siya. Nakuha niya ang gusto niya. Napaatras si Livia, pero agad na hinawakan ni Keith ang kamay niya. Saan ka pupunta? This is our wedding. You can't leave. Hanggang ngayon, gusto pa rin niyang matuloy ng normal ang kasal. Si Nicole, na nanunood ng palabas sa ibaba ng entablado, ay hindi maiwasang mapangiti. Ang reaksyon ni Nicole ay lalo na kitang-kita sa maraming bisita. Ang higit na namumukod tangi ay si Eric, na nakatayo sa tabi ni Keith na may pag-aalala ngunit malungkot na mukha. Ang layer ng hamog na nagyelo sa kanyang mukha ay maihahalin tulad pa kay Keith, ang pangunahing tauhan sa entablado.
Dinala dito ni Eric si Nicole para psikolohikal na patatagin siya para sa muling pag-aasawa, hindi para hayaan siyang panuurin ang kabiguan na ito. Incompetent talaga si Keith. Deserve niya ito. Napaisip si Eric. Kabanata 584. I'll kneel for you. Nagyelo ang eksena. Tinabig ni Livia ang kamay ni Keith, humiwalay ang tono nito. Pagkuha ng pagkakataong ito, napagpasyahan kong ipahayag ang isang bagay. Napatingin ang lahat sa kanya. Sinabi ni Livia, magtatatag ako ng isang law firm na dalubhasa sa mga kaso ng diborsyo na kinasasangkutan ng mga mistress. Gagawin ko ang aking makakaya upang matiyak ang pinakamahusay na interes ng mga inosenteng biktima. Sa kaso ng aking bigong kasal, ako ay napahiya, hindi pinansin, tinapakan, at sinampal sa mukha at mas matagal ko pang matiis. Sa lahat ng mga babaeng naririto, ang tanging makakapagtanggol sa atin ay ang ating mga kapakanan, maaari kang laging pumunta para hanapin ako. Sa mga salitang iyon, tumahimik ang banquet hall. Maging ang musika ay tumigil. Walang bakas ng dugo ang mukha ni Keith. Gulat na gulat siyang napatingin sa kanya na para bang hindi niya kilala ang babaeng nasa harapan niya. Pagkatapos, may nag-iisang palakpakan ang biglang umalangaw-ngaw sa karamihan. Hinanap ng lahat ang pinanggalingan. Kalmadong pumalakpak si Nicole, nang walang pakialam sa iba. Kaagad pagkatapos, si Julie ang pangalawa. Pagkatapos, mayroong pangatlo at pang-apat. Ang palakpakan ng crowd ay naging mas matindi, mas malakas, at mas puro. Walang sino man sa mga babaeng naruroon ang nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad ang pinaka-nakakahiya na bahagi ng kanilang pagsasama. Maghiwalay man sila, karamihan ay mga lalaki ang nangingibabaw sa paghahati ng ari-arian. Nangangahulugan din ito na kapag naghiwalay na sila, babagsak ang antas ng kanilang pamumuhay. Kaya naman maraming babae ang piniling pumikit sa pagtataksil ng kanilang asawa sa kanilang pagsasama. Kung tutuusin, walang may background at confidence ni Nicole. Kinusat ni Eric ang kanyang kilay, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya sa gilid ni Nicole at hininaan ang boses. Huwag kang makialam. Ang mga bagay ay sapat na masama kung ito ay. Napangiti si Nicole sa mga sinabi at tinignan siya ng malamig na mga mata. Ang sulyap na iyon ay nagpatibok ng puso ni Eric. Sinabi niya, Mr. Ferguson, ang masamang sitwasyon na ito ay sanhi ni Mr. Ludwig, hindi ba? Bago pa makasagot si Eric, mahinang ngumuso si Nicole. Wala akong lakas ng loob, Miss Lehman. Bakit hindi ko naisip ang isang kasiya siyang paraan ng paghihiganti noon? Sa mga salitang iyon, nanlamig, nalubog, at medyo namutla ang mukha ni Eric. Ang kanyang puso ay parang sinakal ng manipis na mga sinulid, dahan-daang umaagos ang dugo. Nakalimutan ba niya? Ano ang pagkakaiba ng paraan ng pagtrato ni Eric kay Nicole at ng pagtrato ni Keith kay Livia? Sa pinakakaunti, ang Old Master Ludwig ay nagmamalasakit pa rin kay Livia. Paano ang pamilya Ferguson? Itinuring ng buong pamilya Ferguson si Nicole bilang isang tinak sa kanilang panig. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Eric ng matinding kirot sa kanyang puso. Hinawakan niya ng mahigpit ang palso nito, ayaw bumitaw. Saglit na nagpumigla si Nicole, pero walang kwenta kaya tumigil na siya sa fighting. Nicole, kailangan mong maniwala na nagbago na ako. Malalim at paos ang boses ni Eric. Sa entablado, sinabi ni Livia, huwag maniwala kapag sinabi ng mga lalaki na magbabago sila, dahil hindi mo mababago ang instinct ng aso na kumain ng iba. Hindi mapigilan ni Nicole ang mapangiti. Napakadilim ng ekspresyon ni Eric. Tumangala siya sa stage at nagkamot ng ngipin. Mahal kita. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa buhay mismo. Mariing wika ni Eric. Sa entablado, sinabi ni Livia, huwag maniwala sa mga lalaking madaling magsabi ng, we love you. Anumang pagmamahal na huli ay mas mura kaysa sa damo. Wala itong halaga. This time, tumawa ng malakas si Nicole. Huminga ng malalim si Eric. Nakapikit ang mga mata niya habang nakatingin sa taong nasa stage. Nagsisi siyang pumunta dito. Kung maantala ni Keith at ng babaeng iyon ang pakikipagkasundo nila ni Nicole, hinding-hindi sila bibitawan ni Eric. Lumapit si Eric sa tenga ni Nicole, naamoy ang matamis na halimuyak ng kanyang katawan. Tiniis niya ang pintig sa kanyang puso at paus na sinabing, Nicole, huwag kang magpa-impluwensya sa kanya. Seryoso ako sa iyo.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, luluhod ako para sa iyo. Kabanata 585. Hindi karapat-dapat. Ang boses ni Eric ay tuyo at paos, at ang kanyang tingin ay napuno ng kawalan ng magawa. Wala talaga siyang maisip na paraan para iligtas ang sarili. Galit na galit siya nang makita itong malas na muling pag-aasawa na naglagay sa kanya sa hindi makatarungang posisyon. Gayunpaman, higit pa riyan, nagpanik si Eric. Si Eric ay hindi kailanman lumuhad sa sinuman mula nang siya ay maging matanda, ngunit kung ang pagluhod ay magpapatunay ng kanyang sinseridad, handa siyang lumuhad sa kanyang paanan. Sa ilalim ng liwanag, maliwanag ang mga mata ni Nicole habang nakatingin sa entablado. Hindi man lang siya naantig sa sinabi ni Eric. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay malumanay na kumulo, bahagyang nandidiri. Wag na. Paiikliin ko lang ang buhay ko. Nais ba niyang maibsan ang lahat ng kalungkutan niya sa isang pagluhod? Mangarap ka. Ang mga salita ni Livia ay walang alinlangan na nagtulak sa kapaligiran ng muling pag-aasawa sa kabilang direksyon. Tumayo si Keith sa gilid. Sa mata ng mga tagalabas, isa siyang hamak na dapat putulin, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay napakatindi. Nataranta ang mga tao. Totoo ba siya o nagdadrama siya? Akala ni Keith ay makakapagsimula siyang muli ng isang masayang buhay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nauwi siya sa isang dead end. Ang maliit na bansang bumpkin na dati ay napaka-obsequious at hindi kailanman nang ahas na ipahayag ang kanyang opinyon ay talagang nang ahas na lumapit at maging sanhi ng ganitong eksena upang maghayganti sa kanya. Mabuti. Napakahusay. Sa sandaling iyon, nalaman ni Keith na wala siyang alam tungkol kay Livia. Ni hindi niya alam na abogado pala ito. Ang mga miyembro ng pamilyang Ludwig sa gilid ay nagsimulang idirekta ang mga bisita sa labas ng banquet hall. Nahiya ang lahat na manatili at manood ng palabas, kaya sunod-sunod silang umalis. Unexpectedly, may tumayo na bata sa stage. Mukha siyang cute, inosente, at hindi nakakapinsala. Pumunta siya sa gilid ni Livia, hinayla ang kamay nito, at inaliw siya ng matamis. Miss, kailangan mong maging matapang. Ang ganda mo talaga, kaya siguradong makakahanap ka ng mas better na lalaki. I can introduce my daddy sa iyo. Sa mga salitang iyon, ang ilang mga tao ay nagpukaw ng interes na magpatuloy sa panonood. Natigilan din si Livia, hindi alam kung saan nanggaling ang batang ito. Nabulunan si Keith, lumala ang ekspresyon ng mukha niyang pangit na. Nagdaragdag ito ng insulto sa pinsala. Naisip ni Lil Michael na magandang pagkakataon ito para ipakilala ang babaeng ito kay Daddy. Sa ganoong paraan, maaari niyang makuha ang pretty lady sa kanyang sarili. Napakagandang kaayusan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpatuloy siya, namatay ang mommy ko, pero mabait akong bata at mayaman ang daddy ko. Aalagaan ka niya. You can be my mommy. Kumunat ang noo ni Livia. Pagtingin sa kanyang malambot na kulot na buhok, hindi niya maiwasang abutin at hawakan ito. Naisip ni Lil Michael na ang pagkilos na ito ay nangangahulugan na siya ay sumang-ayon. Lalo siyang natuwa at naipahayag ng malakas ang kanyang posisyon. Paglaki ko, I'll definitely take good care of my wife. I will not learn from Uncle Keith or Uncle Eric. They're douchebags. My daddy said that scummy men who hurt girls have to be punished. Hindi maiwasang matuwa ang lahat, at lubos na gamaan ang kapaligiran. Gayunpaman, sa susunod na segundo, tila napagtanto nila ang isang bagay. Kuya Eric. Sinali niya talaga si Eric Ferguson dito. Parang sampal iyon sa mukha niya sa publiko. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin sa direksyon ni Eric. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng kadiliman, at ang kanyang mga mata ay malabo at malamig habang sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Sinabi ni Eric sa kanyang sarili ng maraming beses, huwag kang magalit. Hindi ka pwedeng magalit sa bata. Gayunpaman, ang lamig na nakapaligid sa kanya ay nagtaksil sa kanyang kasalukuyang emosyon. Imposibleng hindi magalit. Nang makita ito, pinabilis ng pamilya Ludwig ang proseso ng paglisan sa venue. Lumapit si Nicole kay Livia at inabot ang maliit na bata. Halika dito. Masayang tumalon si Lil Michael sa mga bisig ni Nicole. Pretty lady, very reasonable ba ang sinabi ko? Kabanata 586. He's really innocent. Hinaplos ni Nicole ang kulot na buhok ng bata at ngumiti. Oo. Galing mo, Lil Michael.
Sa gilid, lumapit si Livia. Miss Stanton, kilala mo ba ang batang ito? Napangiti si Nicole. Oo, anak siya ng kaibigan ko. Walang masama ang sinasabi ng mga bata. Huwag kang magtampo, Miss Lehman. Siyempre hindi. Humakbang paarap si Keith, mukhang magulo. Tumanggi pa rin siyang sumuko. Wifey. Mr. Ludwig, please call me Miss Lehman in the future. I think I've made myself very clear with what I just said. Malamlam ang mga mata ni Keith. Yumigting ang kanyang panga at dali-dali niyang sinubukang ayusin ang sitwasyon. I'll give you anything you want. Kung galit ka na nabangkarote ko ang kumpanya ng tatay mo, matutulungan ko siyang itayo itong muli. Tama na. Medyo naiinis si Livia. Hindi man lang siya nag-abalang maglagay ng maayos na pagkukunwari. Young Master Ludwig, ginamit ko lahat ng perang ginastos mo para i-pursue ako para mabili ang mga ex-girlfriend mo. Hindi naman sila ganoon kamahal. She snickered, pero walang nakakaalam kung sino ang tinatawanan niya. Pagkatapos, magalang siyang tumingin kay Nicole. Ikinalulungkot ko na kailangan mong makita ang biro na ito, Miss Stanton. Palm. Nagtaas ng kilay si Nicole. Palm. Itong si Livia ay iba sa inaakala niya. Sobrang nagustuhan niya si Nicole. Gusto pa sana ni Keith na habulin si Livia, ngunit pinigilan siya ng pamilya Ludwig. Tama na. Itong kalokohang ito ngayon ay nagpahiya na sa atin. Ano pa ba ang gusto mong gawin para ipahiya ang sarili mo? Pilit na nagpupumiglas si Keith na para bang sinapian. Pilit niyang hinahabol si Livia. Lumapit si Eric at pinanood ng malamig na mga mata. Walang kwenta. Gayunpaman, ang mas ikinagalit ni Eric ay hindi na siya dapat sumama. Siya ang pinaka-inosenteng tao dito. Si Keith ang may gawa ng lahat ng pagkakamali, pero si Eric ang nauwi sa pagkagalit kasama niya. Gayunpaman, narito rin si Nicole, kaya't hindi ito magawang big deal ni Eric. Let's go. Ibabalik na kita. Hinawakan ni Eric ang kanyang palso at hinayla siya palayo ng walang puwang para sa pagtanggi. Tumingin si Nicole sa likod at sinubukang hanapin ang kanyang pinakamaasahang ikatlong kapatid na si Kai. Gayunpaman, hinaharangan ni Kai si Julie sa sulok, may sinasabi na hindi narinig ni Nicole. Nagmura si Nicole sa puso niya. Lahat ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Sumunod si Lil Michael sa kanyang dalawang maikling paa, natatakot na maywan. Walang ibang gusto si Eric kundi kunin ang bata at itapon, ngunit hindi niya magawa dahil labag iyon sa batas. Pinagmasdan niya ang bata habang mahigpit na nakakapit kay Nicole. Ang kanyang bilog at maliwanag na asol na mga mata ay mukhang tuso. Iniisip ni Eric kung magkakasakit siya sa pamamagitan ng pagpipigil sa kanyang emosyon. Mabuti na lang at mabilis na binuhat ng driver si Lil Michael at inilagay sa passenger seat, nag-iwan ng maraming pribadong espasyo para sa dalawang tao. Itinaas ng driver ang isang maliit na partition, na hamarang sa pagtatangka ni Lil Michael na magdulot ng gulo. Binigyan siya ni Eric ng isang napakasiyahang tingin at naisip na ang driver na ito ay medyo magaling. Si Eric ay magbibigay sa kanya ng pagtaas. Walang ekspresyong umupo si Nicole, tumugon sa mensahe ni Logan. Si Eric ay nasa tenterhook, natatakot na si Nicole ay ipadala siya sa kamatayan sa kanyang mga salita. Umupo siya sa tabi niya, tinitignan ang magandang side profile nito. Lalong lumalim ang titig niya. Mas tumindi din ang pakiramdam na iyon ng pangamba at pagkabalisa. Sabay na tayo mag-dinner. Gusto ni Eric na makahanap ng pagkakataon para sabihin kay Nicole na layuan ang dating asawa ni Keith. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Nicole. Hindi, hinihintay ako ng tatay ko sa bahay. Natahimik si Eric at huminga ng malalim, sinusubukang tanggayan ang dilim mula ngayong gabi. Sige honey. Next time na lang. Napatigil si Nicole sa kanyang mga galaw. Pinanangkitin siya nito ng mata. May sakit ka na naman ba? Sagot ni Eric, I'm lovesick. Sabi ni Nicole, get lost. Napangiti si Eric, mas maluwag ang katawan at isipan niya matapos siyang pag-alitan. Oo naman, si Eric ay isang kahabag-habag na kaawa-awa. Kabanata 587. He wants to meet her magulang. Sa pasukan ng Stanton Mansion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kagagaling lang din ni Floyd sa fishing trip. Magkakilala lang ang dalawang sasakyan. Medyo kinakabahan si Eric sa kanyang puso. Kung tutuusin, mas umunlad ang kanyang katayuan mula noong huli silang magkita.
Gayunpaman, kalmado si Nicole. Bumaba siya ng kotse at ibinaba si Lil Michael, at agad na pinapasok ng butler ang bata. Gusto ni Nicole na makaalis agad si Eric, pero bumaba din siya ng sasakyan. Ang kanyang naka-button na suit ay nagpamukha sa kanya na marangal at malinaw, at ang malamig at malayong ugali ay agad na umayon sa kanya. Tahimik siyang sinumpa ni Nicole sa kanyang puso. Naglalakad na ang kanyang ayos na damit patungo sa sasakyan ni Floyd. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Handa niyang ipagsapalaran ang galit ni Nicole, ngunit kailangan niyang makilala ang mga magulang nito. Hindi bumaba ng sasakyan si Floyd. Binaba niya ang bintana ng sasakyan at pinaikit ang mga mata. Mr. Ferguson. Magalang na ibinaba ni Eric ang kanyang ulo na para bang may kakilala siyang pamilyar na elder. Chairman Stanton, magandang gabi. Ngumiti si Floyd at lumingon sa kanyang anak, na medyo naiinis. Lumabas si Lil N kasama si Kai, pero nahirapan kang pauwiin siya. Maraming salamat. Huwag mong banggitin. Sinabi ni Floyd, bakit hindi ka pumasok at uminom ng isang tasa ng tsaa? Hindi siya masyadong halata sa pagpapaalis ng bisita. Sagot ni Eric, oo naman. Salamat, Chairman Stanton. Hindi nakaimik sina Floyd at Nicole. Pagkapasok nila sa pinto, masiglang sinuri ni Tiger ang grupo at tuwang-tuwang tumakbo. Papa, mahal na mahal kita. Ang apat na maliliit na paa nito ay nakakapit sa sapatos ni Eric, gustong umakyat ngunit hindi magawa. Nakaawang tumingin ito kay Eric. Pinanlakihan ito ng mata ni Nicole. Talagang walang puso ang mga robot. Nagpalaki ako ng walang utang na loob. Ngumiti si Eric at binuhat si Tiger gamit ang isang kamay, inilagay sa kabilang kamay niya. Magiliw siyang tumugon, mahal ka rin ni Papa. Biglang huminto si Floyd na naglalakad sa unahan at muntik ng mahulog. Walang imek si Nicole. Itong lalaking maldita. Napakawalang maido niya. Umupo ang lahat, at agad na inihain ng kasambahay ang isang tasa ng kape at 2 tasa ng gatas. Inihain ang gatas kina Nicole at Floyd. Ngumiti ng paumanhin si Floyd. Sorry for the poor hospitality, Mr. Ferguson. Masyado na akong matanda at hindi ako makatulog kung iinom ako ng kape, kaya hindi na kita sasamahan. Sanay na rin si Lil N sa kanyang beauty sleep at hindi nakakainom ng kape. Tumingin si Eric sa tasa ng masaganang hand-ground black coffee at pinilit ang isang matigas na ngiti sa kanyang mukha. Gusto kong uminom ng kape sa gabi. Mabuti naman. Nagtaas ng kilay si Nicole. Mr. Ferguson, dahil gusto mo ito, pagkatapos ay subukan ang aming itim na kape. Nanlilisik ang mga mata ni Eric sa kanya sa isang madilim na sulyap. Oo naman. Dahil nag-alok siya, hindi siya tumanggi. Kinuha niya ang tasa, sumubok ng ilang higop, at ininom ito ng buo. Maging si Floyd ay tila napansin na may mali. Nag-clear throat siya. Kamusta ang pamilya mo? Tumanggaw si Eric. Magaling silang lahat. Oh, I heard a while ago that you were getting married to that girl from the Harrison family. How did she suddenly become a murderer? It's quite unfortunate. Your family must be very sad about this. Biglang naalala ni Floyd ang pangyayaring ito at bigla itong dinala. Napangiti si Eric. Those were just rumors. You've misunderstood, Chairman Stanton. We've never had the marriage, and we're not intention to join her family in sad about what happened to her. She lived in your house, yet you're saying na walang balak magpakasal. Tamad na umupo si Nicole sa sofa. Kung wala si Eric, kinukat na sana niya ang kanyang mga paa at pugad. Mas magiging komportable ito kaysa sa nararamdaman niya ngayon. Tumingin si Eric sa kanya na parang gusto niyang ipaliwanag ang bagay na ito sa kanya. Never. I only want to marry one person. Ang taong iyon ay ikaw. Humikab si Nicole at ayaw ituloy ang pakikinig. Mr. Anderson, tingnan ang pagsasaliksik. Kabanata 588. Isang relasyon na katuwaan lang. Sandaling lumubog ang mga mata ni Eric. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpaalam sa mga Stanton. Kitang-kita ni Floyd ang pagtatalo sa kanilang dalawa. Alam na alam niya na hindi sumuko si Eric kay Nicole at medyo naguguluhan. Gayunpaman, iyon ay mabuti. Maaaring matikman ni Eric ang parehong paraan ng pagpapahirap niya kay Nicole noong nakaraan. Nagpalitan ng kaunting pakiusap si Floyd at hinayaan ang mayordomo na paalisan si Eric.
Aalis na sana si Eric nang tumakbo si Tigger, na nakahiga sa sofa, sa mga bisig niya. Ayaw siyang umalis. Papa, mamimiss kita. I love you forever. Huminto si Nicole at tumingin sa walang pusong si Tigger. Jealousy made her lose her wits. Kung mismo na siya, sundan mo na lang siya pauwi. Natigilan si Tigger. Hindi masabi ng utak nitong Al kung totoo o mali ang sinabi ni Nicole. Hindi ba si Tigger ang paborito niya? Kinawag-kawag ni Tigger ang buntot nito at nag-aatubili na lumakad, pinagpapawisan ang sapatos ni Nicole. Mama, mas mahal kita. Hindi na kaimik si Eric. Kalimutan mo na, duplicitous tigre lang iyan. Pinaalis ng mayordomo si Eric. Tamad na naginat si Nicole at gustong umakyat sa itaas para magpahinga. Tinawag siya ni Floyd, marahang tinapik ang mga daliri nito. Anong relasyon niyo ngayon ni Eric? Kahit sino ay maaaring sabihin na ang isang bagay ay hindi tama. Hindi naman daw sila nagde-date, pero hindi rin mukhang ex-couple na na-fall out. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay mukhang medyo nagkakagulo. Wala namang seryoso. Kaya lang, si Nicole ang nakikipaglaro kay Eric. Alam na alam ni Floyd na napaka-rational ni Nicole sa mahahalagang bagay, lalo na ang ugali niya kay Eric pagkatapos ng diborsyo. Ayaw na niyang ituloy ang relasyong iyon. Kaya, kung sinabi niya na hindi ito seryoso, malamang na naglalaro lang siya. Napangiti si Floyd na may kung anong pagod sa kanyang mga mata. Ayos lang kung magpakatanga ka. Hindi naman kakayanin ng pamilya natin, pero mag-ingat ka. Huwag mong hayaang masunog ang sarili mo kapag naglalaro ka ng apoy. Ito ay isang palakaibigang paalala. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ayoko. I actually think that Clayton Sloan isn't bad. At least, he's better than Eric. He's letting his son stay in our house now and the child is so lovable. Most importantly, you like the boy, so if you choose Clayton, susuportahan ka ni Dad. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Floyd. Malaking bilog iyon, ngunit kakaunti lang ang mga lalaki na angkop na kaparehan niya. Kung ikukumpara kay Eric, lahat sila ay mababa. Gayunpaman, ang impluwensya ni Clayton ay nasa ibang bansa, kaya hindi siya maaapektuhan ni Eric. Ito ay nagkakahalaga ng isang shot. Nasa kalagitnaan na ng hagdan si Nicole nang marinig niya ang mga katagang iyon. Hindi niya maiwasang lumingon na nakakunot ang noo. Dad, marriage is a grave that I crawl out of. Bakit ko pa gustong bumalik? Hindi naiwasang matuwa si Floyd matapos itong marinig. Tama ka. Umulan sa kalagitnaan ng gabi, at ang mga patak ng ulan ay tumama sa mga bintana, patiring maingay. Nakatulog ng mahimbing si Nicole at nakatalikod. Sa sulok, binago ni Tigger ang quiet room mode nito sa silent mode at agad na umupo. Hindi alam ni Nicole kung bumalik si Kai o hindi. Hindi niya nakita ang kotse nito nang pumasok siya sa trabaho ng maaga sa opisina. Si Logan ay nakakagulat na nasa mood para sa chismis. President, nabalitaan ko na ang piging kagabi ay napakasensado. Ang piging sa muling pagpapakasal ni Mr. Ludwig ay mawawala sa kasaysayan. Hindi nakakagulat na alam ni Logan ang tungkol dito. Kung tutuusin, maraming tao ang naruroon, kaya mahirap para sa mga salita na hindi kumalat. Napangiti si Nicole. Oo, ito ay talagang kahindek-hindek. Hindi pa siya nakakarating sa kanyang opisina nang may makita siyang babae sa reception na kausap ang sekretarya. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang babaeng iyon ang pangunahing tauhang babae kagabi. Hindi nakilala ng sekretarya si Livia, at hindi rin nagpa-appointment si Livia kaya hindi na siya pinapasok ng sekretarya at naghintay. Miss Lehman. Kabanata 589. Mga normal na tao na nagkakagusto sa kanya. Lumingon si Livia para tingnan si Nicole. Iba ang pananamit ni Livia kumpara kahapon, at mukha siyang mas mahigpit at mapagpasyahan. Gayunpaman, ang malamig na ningning ng kanyang aura ay hindi pa rin siya malilimutan sa mga tao. Miss Stanton, sorry for intruding, pero may moment ka ba? Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Wala siyang kinalaman kay Livia, pero nakaramdam siya ng kirot sa naranasan ni Livia. Pareho silang dumaan sa magkatulad na karanasan. Pumasok ka na. Lumapit si Logan para itulak ang pinto ng opisina, at magkasunod na pumasok sina Nicole at Livia. Gusto mo ba ng maiinom? Kape, pakiusap. Umupo si Nicole at walang malay na sumulyap sa computer.
Ang sitwasyon ng pagbubukas ng stock market ay napakalinaw sa chart. Kapansin-pansin, ang stock ng pamilya Ludwig ay bumagsak. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang milyon ang sumangga. Napaka-propesyonal ng pananamit ngayon ni Livia. Mukhang may kakayahan at karanasang babae sa lugar ng trabaho, na naaayon sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang abogado. Miss Lehman, may kailangan ka ba sa akin ngayon? Ngumiti si Livia at nag-alinlangan ng ilang segundo. I do, actually. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo, Miss Stanton. Nagtaas ng kilay si Nicole. Sige, sabihin lang. Miss Stanton, I'm sure that you're aware that everyone now knows what I did last night. Bagamat ang aking law firm ay itinatag na, walang pumupunta sa aking pinto dahil sa pagsasaalang-alang sa reputasyon ng pamilya Ludwig. Kung ito ay magpapatuloy, kailangan kong isara ang aking kumpanya sa loob ng wala pang isang buwan. Napangiti si Livia ng masama sa sarili. Alam ko na tiniis mo rin ang isang hindi masayang pagsasama noon. Sa aspetong iyon, kapwa tayo nagdurusa na nakikiramay sa isa't isa. Gayunpaman, wala akong lakas na katulad mo. Nabangkarote ang pamilya ko ni Keith Ludwig at walang akong lakas para lumaban. Hindi maiwasang manginig ang puso ni Nicole, ngunit patuloy pa rin siya sa pagngiti. Ang mga Ludwig ay nawalan ng ilang daang milyon sa pagbubukas ng merkado ngayon, at ang kanilang mga pagkalugi ay malapit nang umabot sa 1 bilyon. Miss Lehman, huwag mong maliitin ang iyong kakayahan. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito upang walang kahihiyang humingi ng tulong sa iyo, Miss Stanton. Kung ikaw ay lalapit upang mamuhunan sa aking kumpanya, walang sino man ang mag-aalaga sa impluwensya ng pamilyang Ludwig. Ang tanging paraan upang maalis ang impluwensya ng pamilya Ludwig ay upang makahanap ng isang taong mas malakas at hindi nagmamalasakit sa mga Ludwig. Si Nicole Stanton ang pinakamahusay na pagpipilian. Natahimik ang kwarto ng ilang segundo. Naunawaan kaagad ni Nicole ang layunin ng pagbisita ni Livia. Bagamat nawala ang reputasyon ng pamilya Ludwig sa piging ng kasal, tinanggihan ng sirkulo ng maharlika ang mga tagalabas at mabilis na nakakalimutan. Hindi nagtagal, ang tahimik at hindi kilalang Miss Lehman ay magiging isang bagay ng nakaraan, at ang pamilya Ludwig ay magkakaroon lamang ng isa pang iskandalo na idaragdag sa kanilang pangalan. Ilang mayayamang pamilya dyan ang walang kahit isang iskandalo. Kailangan ni Livia ang kanyang sariling karera kung gusto niyang mamuhay sa kanyang potensyal. Walang nakitang problema si Nicole dito. Kasing dali ng pagtataas niya ng kamay. Oo naman, walang problema. Medyo nagulat si Livia. Gaganon lang. Napangiti si Nicole. Since you dared to take this step, ibig sabihin mas matapang ka sa akin. I just have to be careful to make sure that our family not fall out with each other. But you've done what I always wanted na gawin. Tiyak na susuportahan kita ng 100 beses. Hindi na nakahinga ng maluwag si Livia at ngumiti habang nakahinga ng maluwag. Salamat. Nag-isip si Nicole ng ilang segundo. Pero sa tingin ko, dahil nagsimula ka ng isang negosyo sa isang mataas na profile, hindi mo ito maaaring isara sa isang mababang profile. Mas mahusay na maghanap ng isang paraan upang i-promote ang law firm. High society ladies at celebrity, pati na rin ang iba pang mga tao. Dapat makipag-ugnayan upang palawakin ang iyong mga kliyente sa ganoong paraan, hindi ka paghihigpitan, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa walang mga kliyente. Gulat na napatingin sa kanya si Livia. Ang casual na pagsasabi ng ganoong propesyonal na plano ay lalo niyang hinangaan sa puso niya si Nicole. Nag-isip si Nicole, sumandal sa kanyang upuan, at casual na gumuhit ng bilog sa hangin gamit ang panulat. Ang advertising ay nagkakahalaga ng pera, ngunit ayon sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado, ang pinaka-cost-efficient na paraan ay ang maging iyong sariling tagapagsalita. Sa kasalukuyang trend, ito ay magiging mahusay kung gusto ka ng publiko. Nawala ang iniisip ni Nicole at biglang kumislap ang mga mata. Napangiti siya. Bakit hindi ako gumawa ng iba't ibang palabas kung saan ang mga diborsyado na solong kababaihan ay nagkakaroon ng kanilang karera? Tiyak na mag-resonate ito ng maayos. Ano sa palagay mo? Kabanata 590. Suportahan ang karera ng kanyang ex-wife. Nagningning din ang mga mata ni Livia. Tumanggo siya, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng hiya. Pero malaki ba ang puhunan? Kinawian ni Nicole ang kamay niya. Don't worry.
I'll leave it to the professionals. Ang kailangan mo lang gawin ay makibahagi dito. Mataimtim na tumanggo si Livia. Madaling sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Nicole. Agad namang pinakiusapan ni Nicole si Dominic Young na humanap ng makakapagtakda ng plano. Bumalik si Livia hindi nagtagal, at itinakda din niya ang bahagi ni Nicole sa tubo sa 50%. Naningkit ang mga mata ni Nicole at agad itong binago ng 10% bago ibinalik kay Livia. Hindi niya ginugugol ang kanyang lakas para dito, kaya natural na hindi niya mapakinabangan si Livia. Bukod dito, kailangan pang pamahalaan ni Livia ang law firm pagkatapos nito. Walang pagdududa si Dominic sa pagiging bago ng variety show na ito. Ang publiko ay nakakita ng maraming palabas kung saan ang mga kalahok ay unti-unting lumalapit, ngunit ang isang palabas tungkol sa pagpapabuti ng sarili at inspirasyon upang makisali sa kanilang mga karera pagkatapos ng diborsyo ay tiyak na magbubukas ng isang bagong landas. Pagkatapos ng lahat, ibinuhos ni Nicole ang kanyang puso sa kanyang karera pagkatapos ng diborsyo, kung saan interesado ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi artista si Nicole, kaya hindi siya gumanap para makita ng lahat. Kapag nailabas na ang variety show na ito, siguradong makakaakit ito ng maraming atensyon. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hype para sa palabas. Agad na nagsagawa ng lihim na pagpupulong si Dominic, at agad na napagdesisyonan ang plano. Ang mga pangunahing tauhan na lalahok ay hindi lamang si Livia kundi pati na rin ang ilang sikat na diborsyadong babaeng celebrity sa industriya ng entertainment. Ang mga taong ito ay magagarantiya ng kanilang maagang mga rating. Desidido si Dominic na aanyayahan si Nicole na lumahok din dahil mas interesado ang lahat sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi agad pumayag si Nicole, pero pumayag siyang sumali sa unang episode para magdagdag ng hype sa show. Nang magsimulang maghanap ng investments ang variety show, hindi pinayagan ni Nicole ang Stanton Corporation na mamuhunan sa halip ay bumaling sa publiko. Ferguson Corporation. Nagmamadaling inilagay ni Mitchell ang investment invitation proposal sa mesa ni Eric. Nagtaas ng kilay si Eric. Anong programa ito? Balita ko isa itong divorcee variety show na ginawa para i-promote ang dating asawa ni Young Master Ludwig, si Miss Lehman. Kumunat ang noo ni Eric. Kay Keith, ngumuso siya. Pinagmasdan ng mabuti ni Mitchell ang mukha ni Eric. Ito ay kay Miss Stanton. Naging pangit ang ekspresyon ni Eric. Si Livia ay isang nakakatakot na tao. Inililigaw niya si Nicole. Crush mo yan. Nagdesisyon kaagad si Eric. Sobrang lakas ng iciness sa mga mata niya. Sinabi ni Mitchell, si Miss Stanton ay nakikilahok din. Nagkaroon ng katahimikan sa opisina. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinigilan ni Eric ang pagtibok sa kanyang puso at mabangis na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kahit magkano ang halaga nito, dapat na eksklusibong i-sponsor ng Ferguson Corporation ang variety show na ito. It was his woman's show, kaya syempre, kailangan niya itong suportahan ng buo. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang iba na mag-phone na higit sa kanya. Kumunat ang noo ni Mitchell at nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa nilalaman at katangian ng variety show. He said hesitatingly, "President, we don't know the market for this kind of variety show. The guest stars are not that popular, and the main thing is they're all divorced." Sige, tama na. Nakapagdesisyon na ako. Magtrabaho ka na. Agad na utos ni Eric. Natigilan si Mitchell at nasunod na lang ang utos niya. Naiintindihan. Sa loob ng ilang araw, naipadala na sa desk ni Eric ang script para sa variety show na ito. Napakaingay ng pamagat ng dokumento. Pag-ibig sa lungsod. Matagal na tinitigan ni Eric ang apat na salitang ito. Ang kanyang mga kilay ay mahigpit na niniting, ang kanyang mga mata ay malamig at malamlam, at siya ay hindi masyadong masaya. Tumigil si Mitchell. President, sinabi ko na sa kanila na hindi tayo masyadong makikisali sa pagre-record ng programa, at ang pondo ay nailagay na natin. Pinunasan ng mahaba at balingkinitang daliri ni Eric ang apat na salita, lumubog ang mga mata. Ang variety show ba na ito na sinasalihan ni Nicole ay tungkol sa isang masayang buhay pagkatapos ng diborsyo. Yumigting ang kanyang panga. Huli na ba para bawiin ang puhunan? Kabanata 571. Kumita tayo. Pakiramdam ni Eric ay parang naghukay siya ng hukay para sa kanyang sarili. Kailangan niyang tumalon kahit ayaw niya.
Kung alam niya ng mas maaga, sinira niya ito sa lahat ng paraan. Hindi umimik si Mitchell at tahimik na tumingin sa kanya. Ang impulsiveness ay ang halimaw. Pumulot ng sigarilyo si Eric sa inis. Nabalot siya ng usok habang kumakatok sa mesa. Kalimutan mo na iyan. Isipin mo na lang pera na itinapon. Hindi alam ni Mitchell kung ano ang sasabihin at sinubukan lamang siyang aliwin. President Dominic Young of Falcon Entertainment is very optimistic, and it's predicted that the ratings will not be low. Our investment will not be thrown in for nothing. It might even profitable. Tiningnan siya ni Eric ng madilim at malamig na tingin. Kung ikaw iyon, gusto mo ba itong pera? Kita. Gusto niyang bumagsak at masunog ang palabas. Nakatayo doon si Mitchell na may blankong mukha, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Magiging kapaki-pakinabang si Toto sa panahong tulad nito, ngunit sa kasamaang palad, wala siya rito. Pagkatapos, nakakuha siya ng unang impormasyon. Ang programa ay nangangailangan ng isang lalaking panauhin bilang host. Napagpasyahan kaagad ni Eric na siya ay personal na makilahok. Kailangan niyang itama ang pag-iisip ng mga babaeng ito. Maaari pa ring tumalikod ang isang tao kung may nagawa silang mali. Ang alibughang anak na umuwi ay higit pa sa ginto ang halaga. Maaaring magbago ang isang tao pagkatapos umamin ng pagkakamali. Bata pa sila, kung tutuusin. Sinabi niya kay Mitchell na ipaalam sa team ng programa na lalabas siya bilang isang misteryosong panauhin at bigyan ng malaking sorpresa si Nicole. Nang makarating ang balita kay Nicole, nagrekomenda rin siya ng isang bisitang lalaki at pinakiusapan si Dominic na makipag-ugnayan sa team ng programa. Napatingin si Dominic sa dalawang lalaki, pakiramdam niya ay pumuti ang buhok niya sa pag-aalala. Napahilamos siya sa mukha at napatingin kay Kai na masayang nakahiga sa sofa. Kai, this is your company. Sino ang pipiliin nating lalaki na bisita? Kai clicked his tongue and said with a low chuckle, piliin mo kung sino ang mas sikat. Hindi nakaimik si Dominic. Makalipas ang kalahating buwan, handa na ang lahat. Ibinigay ni Nicole ang lahat ng mga gawain ng kumpanya kay Grant at nagpunta upang itala ang programa ng walang anumang pasanin. Sa set, may 3 hiwalay na female celebrities bukod kay Livia, na kilala na niya. Sadie, Juliana, at Charlotte. Sophisticated si Sadie, maganda si Juliana, at mahiyain si Charlotte habang nakasunod sa likod ni Juliana. Napakataas ng standing nilang tatlo sa entertainment circle. Naakit sila ng maraming atensyon sa kanilang mga pag-aasawa, ngunit ang pinakamahabang kasal noon ay tumagal lamang ng 2 taon bago inihayag ang diborsyo. Ngayon, hindi lamang ang hiwalayan ang hindi nagtapos sa kanilang mga karera, ngunit tinanggal din nito ang mga limitasyon ng kanilang mga karera, kaya sila ay kasalukuyang yumayabong. Napakaamo ng ugali ni Livia at hindi gaanong nakikipagkompetensya sa pagsasalita. Pagdating ni Nicole ay madamdaming nagkukwentuhan ang 3 aktres, hindi pinansin si Livia na nakaupo sa sulok. Pagkapasok ni Nicole ay tumayo silang lahat at niyakap siya bilang pagbati na para bang matagal na silang magkakilala. Saglit na naging maayos ang kapaligiran. Kailangang dahil walang babaeng celebrity sa entertainment industry ang maglalakas loob na makipagkompetensya kay Nicole. Ang panimulang punto ni Nicole ay ang kanilang pangwakas na layunin. Sa isang pagwagayway lamang ng kanyang kamay, naisasara na ni Nicole ang kurtina ng karerang kalahating buhay nilang pinaghirapang itayo. Ibinigay ng lahat ang sentrong pwesto kay Nicole, ngunit si Nicole ang umupo sa tabi ni Livia. Nakita ng lahat ang eksenang ito, ngunit ang ilang mga tao ay hindi sigurado kung sino si Livia. Ngumiti ng mahina si Nicole. Mr. Young, bakit hindi mo kami ipinakilala? Tanging si Nicole lang ang nakakapagtanong kay Dominic na personal na gawin ang pagpapakilala ng hindi napapagalitan. Nakahanda na sa isip si Dominic. Pamwesto siya sa center position sa oval table at pinakilala muna si Livia. Everyone, I'd like to introduce to you our first guest. Si Miss Liman ang producer ng aming programa, Love in the City. Isa rin siyang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng divorce. Tutulungan niya kaming magbigay ng propesyonal na legal gabay sa panahon ng aming programa. Bahagyang nagbago ang mukha ng 3 babae. Ang pinaka hindi mahalata na babae na hindi lang nila pinansin ay ang producer talaga. Ngumiti si Livia at marahang tumango.
Pagkatapos, sinilip ni Dominic ang pagpapakilala ni Nicole sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang espesyal na panauhin, bago niya ipinagpatuloy ang pagpapakilala sa tatlong babaeng celebrity. Meron ding lalaking guest na gaganap bilang captain ng team natin. Sino kaya ito? Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Dominic. Kabanata 572. Hindi lang siya. May dalawang pinto sa hilaga at timog na bahagi ng venue. Hindi alam kung sinasadya ito ng pangkat ng programa. Pagkahulog pa lang ng mga sinabi ni Dominic ay pumalakpak siya, at sabay na bumukas ang dalawang pinto. Natigilan ang lahat saglit. Ang lalaking bisita na sumulpot sa south door ay si Xander. Malinis, maliwanag, at elegante. Nakatayo doon si Xander na may maamong ngiti. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ang lalaking bisitang lumitaw sa norte ay si Eric. Ito ay tulad ng isang kulog sa labas ng asol. Eric Ferguson talaga ang dumating sa palabas. Ang pabago-bago at pabago-bagong Eric Ferguson na iyon ay talagang nakibahagi sa maliit at hindi gaanong halagang palabas na ito. Walang nakakaalam noon pa man. Hindi napigilan ng tatlong female celebrities ang kanilang pagkabigla, kaba, at saya. Nagsimula silang mag-alala kung ang kanilang makeup ay sapat na katangi-tangi para maakit ang atensyon ng lalaking iyon. Parang nakalimutan na nila kung ano ang original purpose nila sa pagpunta sa show na ito. Habang nakatayo doon si Eric ay kanina pa niya pinipigilan ang excitement na malapit na niyang makita si Nicole. Gayunpaman, nang makita siya nito at lalo na ang lalaking lumitaw sa tapat niya, gusto niyang basagin ang lahat ng nakikita. Ano ito? Bakit nandito yang peking yan? Misteryosong bisita din ba siya tulad ko? Napaisip si Eric. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang nanigas din ang ngiti ni Xander habang nakatayo sa loob. Sumulyap siya kay Eric at medyo umiwas ng tingin, saka mabilis na pumunta sa gilid ni Nicole. Hindi naman sa gusto niyang sumama, pero sinabi ni Dominic na personal siyang binanggit ni Nicole. Nag-book si Xander ng maraming pelikula pagkatapos ng kanyang debut, ngunit lahat sila ay hindi gaanong mahalagang mga papel na sumusuporta. Maging ang entertainment news ay tinawag siyang stand-in para kay Eric. Bilang nag-iisang lalaking guest para sa variety show na ito, once in a lifetime opportunity ito para sa kanya. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Xander na lumapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Eric. Mula sa malayo, ramdam na ramdam ni Xander ang malamig na lamig at pamatay na layunin na nagmumula sa katawan ni Eric. Nagpanik si Xander. Hindi pumasok si Eric. Lumiwanag ang liwanag sa likuran niya, lumilikha ng halo sa paligid niya, ngunit wala man lang bahid ng init. Nakatayo siya doon gamit ang kanyang perpektong katangian na tila maingat na inukit. Ang kanyang ugali ay marangal, malamig, malalim, hindi malapitan, mataas, at makapangyarihan. Biglang huminto ang palakpakan ng lahat dahil nakita nilang sobrang hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Eric. Bigla silang nawalan ng malay. Tumayo doon si Nicole at tiningnan ang hindi inaasahang hitsura ni Eric. Kumunat ang noo niya at pinanangkitin siya ng mata. Nakakagulat. Tumingin siya kay Dominic. Mariin na tinitigan ni Eric si Xander, pagkatapos ay si Nicole, at tuluyang napunta kay Dominic. Ramdam ni Dominic ang lahat ng mga mata sa kanya at hindi siya komportable, ngunit kailangan niyang tiisin ito. Wala siyang choice. Sinabi ni Kay na piliin ang mas sikat na tao, ngunit mas magiging sikat sila kung magkasama sila. Bilang isang taong may karanasan sa industriya ng entertainment, alam ni Dominic kung paano gamitin ng husto ang potensyal ng bawat tao. Sa ngayon, iyon mismo ang ginagawa niya. Tumikim si Dominic at naglakad na nakangiti, personal na binati si Eric. Mr. Ferguson, maligayang pagdating sa aming palabas. Lubos kaming ikinararangal na ikaw ang aming bisitang lalaki rito. Matalim ang tingin ni Eric. Bumaba ang kanyang labi. Oh, napaawang ang labi ni Dominic. Pinilit niyang ngumiti at sinubukang mamagitin sa sitwasyon, na nagpapaliwanag, si Mr. Ferguson ang surprise guest namin. Inimbitahan din namin si Xander na maging assistant ng mga babae pati na rin para tulungan si Mr. Ferguson sa labas. Kung kailangan mo ng anuman, magagawa mong tulungan ka ni Xander. Sa ilang maiikling pangungusap, naitakda ang mga pangunahing tungkulin. Ang pag-iral ni Xander ay para lamang pagsilbihan si Eric. Iba ang kanilang katayuan, at gayon din ang kanilang dibisyon ng paggawa.
Hindi nawala ang lamig sa mga mata ni Eric. Medyo nabigla si Dominic at tumingin kay Nicole na nagmamakaawa. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya sana sinubukang laruin ang trick na ito. Kabanata 573. Ang pagkamaliit ng Pangulo ng Makapangyarihan. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Agad niyang naunawaan na si Dominic ay naging matako at may mga hinayla sa gitna. Siya ang nagrekomenda kay Xander, and Eric should be here using his own means. Huminga ng malalim si Nicole. Maraming tao rito, kaya hindi siya makapag-abala. Higit pa rito, ang layunin ng buong bagay na ito ay upang suportahan si Livia, kaya maaari lamang niyang ayusin ang mga marka sa ibang pagkakataon. Walang imak niyang inilahad ang kanyang kamay at nagsimulang pumalakpak. Maligayang pagdating. Pagkatapos, nagsimulang pumalakpak ang lahat ng may makahulugang tingin, na naging mas masigla. Ang palakpakan ay kay Mr. Ferguson lamang. Tumingin si Eric kay Nicole, na nanguna sa pagpalakpak, at bahagyang nanlambot ang mga mata. Bahagyang nabawasan ang lamig sa mukha niya. Sa wakas, pumasok na siya. Nakahinga ng maluwag si Dominic. Sa wakas ay nalagpasan niya ang unang sagabal. Lumapit si Eric sa gilid ni Nicole, at ang mga tao sa paligid ay conscious na bumigay sa kanya. Pamwesto siya sa gitna ng grupo at kitang-kita. Kakaiba, ito ay hindi mukhang hindi bagay sa lahat. Nakatayo doon si Nicole, nakangiting walang ekspresyon, walang pakialam. Sa likod niya, si Xander ay may mabuting pakiramdam na pumunta sa malayong sulok. Hindi siya naglakas loob na i-provoke si Eric. Ang pambubugbog na natanggap niya noong araw na iyon ay sapat na para mag-ingat siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos ipakilala ang mga pangkalahatang tuntunin, lumabas ang lahat at nagsimulang maglaro ng ilang laro upang masira ang yelo. Tamad na naglakad si Nicole sa likod, at sumunod naman sa kanya si Livia. Ang natitirang tatlong artista ay nagtipon-tipon, sinusubukang akitin ang atensyon ni Eric. Sabi ni Juliana, Mr. Ferguson, ito ang unang beses na makilala kita. Mas gwapo at masungit ka pa kaysa sa mga magazine at sa TV. Sadie echoed, yeah. Mr. Ferguson, bakit bigla kang pumunta sa show? Nakakaloka dahil hindi rin sinabi sa amin ng direktor. Nakakagulat. Charlotte chimed in. Yeah. With Mr. Ferguson here, our ratings will definitely hit a new high. Hindi napigilan ni Livia na matawa at sumulyap kay Nicole. Pumunta si Mr. Ferguson dito para sa iyo, tama ba? Napatingin si Nicole sa malapad na balikat at makitid na baywang ng lalaki mula sa likuran. Ang matangkad at tuwid na katawan niya ang nagmukhang outstanding kahit nakatayo lang siya. Malamang pumunta siya dito para sa pera. She said carelessly. Bahagyang nanigas ang lalaking nasa harapan niya. Bigla siyang huminto, lumingon, at tumingin sa kanya na may bakas ng hinaing sa mga mata. Pumunta talaga ako dito para sa'yo. Hindi nakaimik si Nicole. Napatingin siya sa cameraman sa gilid. Putulin ang bahaging iyon. Oo, ma'am. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric. Sinadya niyang pumunta sa gilid ni Nicole at pabulong na nagsalita. Hindi mo ako kino-contact lately. Nagtaas ng kilay si Nicole. Dagdag pa ni Eric, hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko, at hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Natahimik si Nicole. Patuloy ni Eric, nakalimutan mo ba na lalaki mo ako? Hindi na nakatiis si Nicole, kaya malamig ang tingin nito sa kanya. Tumahimik ka. Naninigas ang katawan ni Eric. Ang karaniwang mayabang at makapangyarihang pangulo ay talagang sumunod at tumahimik. Walang imak ang cameraman sa gilid. Ano ang na-film ko lang? Hindi ako nangangahas na mag-film ng kahit ano. Nagulat si Livia kay Eric, ngunit may bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Hindi na lang siya nilinggan nito. Ang tatlong aktres sa harap ay hindi nakahanap ng anumang pagkakataon na pasayahin si Eric. Ang unang laro ay sa lawa. Takot si Charlotte sa tubig, kaya naghintay siya sa dalampasigan. Ang iba ay magkakagrupo ng tatlo at sumasagwan sa isang bangka upang makita kung sino ang unang nakarating sa kabilang pampang. Ang mga patakaran ay simple at magaspang. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay walang sagwan. Kinailangan nilang magsagwan gamit ang kanilang mga kamay. Sinimulang i-announce ni Dominic ang resulta ng group draw, at inaabangan ito ng lahat. Hindi nila alam kung niloko ni Dominic ang bahaging ito ng draw. Aniya, ang unang grupo ay sina Nicole, Eric,
At Xander, Kabanata 574. Kaya niyang magmaneho ng yate. Sa simula ay medyo nasiyahan si Eric, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Xander, agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Ang pekeng iyon ay nasa lahat ng dako. Kailangan talaga siyang turuan ng leksyon. Sa kasamaang palad, hindi hinayaan ni Eric na makita ng mga tao ang isang dominanteng presidente na tulad niya na kumilos ng napakaliit. Ang dahilan kung bakit nire-rekomenda ni Nicole si Xander ay dahil hindi siya nagkaroon ng anumang problema maliban sa paminsan-minsang pagsisimula ng ilang maliliit na trick na hindi niya dapat gawin. Kaya naman handa siyang bigyan siya ng pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Eric at inagaw ang limelight. Walang alinlangan, si Eric ang magiging sentro ng atensyon sa variety show na ito kahit gaano pa kahusay si Xander. Binigyan sila ng 2 maliliit na bangkang kahoy. Sumakay sa bangka sina Juliana, Sadie, at Livia at tuwang-tuwang pinag-usapan ang kanilang diskarte. Sumakay si Eric sa bangka at tumalikod para ibigay ang kamay kay Nicole. Tiningnan ito ni Nicole ngunit hindi ito kinuha at tumalon sa sarili. Si Xander, ang tanging natitira, ay nanginginig na sumulyap kay Eric bago mabilis na yumuko at tumalon sa sarili. Umupo pa ng mas malayo kay Nicole. Saglit na ibinuka ni Eric ang kanyang mga labi nang lumubog ang kanyang ekspresyon. Pagtingin pa lang sa pekeng iyon ay parang nasasakal na ang kanyang puso. Umupo siya sa gitna nilang dalawa. Tumingin sa kanya si Nicole at nanatiling tahimik. Sa baybayin, sinabi ni Dominic, "Sige lahat. On your marks go." Ang isa pang bangka ay nagsimulang sumagwan ng masaya. Gayunpaman, sa panig na ito, hindi kumikibo si Eric. Hindi kumikibo si Nicole. Pareho silang presidente, at ang nag-ambag lang ay si Xander. Hinawakan ni Xander, ang nag-iisang natitira, ang sagwan at 2 beses na sumagwan, ngunit hindi ito gumagana. Nanood si Dominic mula sa dalampasigan gamit ang binocular at parang gusto niyang panasan ang pawis ni Xander para sa kanya. Sabi ng direktor, "Nakikita ko ang gimmick para sa group arrangement na ito, pero sobrang awkward." Sabi ni Dominic, "Hindi mo naiintindihan." Walang imak ang direktor. Naghintay siya ng karagdagang paliwanag, ngunit hindi na muling ibinuka ni Dominic ang kanyang bibig. Sa bangka, naamoy ni Eric ang matamis na halimuyak ng katawan ni Nicole at agad na gumanda ang kanyang kalooban. Napapaligiran sila ng magagandang tanawin sa di kalayuan at ang malawak na lawa ay kumikinang, nagpinta ng napakarilag na tanawin. Bigla siyang may naalala at nagtanong sa mainit na boses, "Naisip mo na ba kung saan mo gustong mag-honeymoon?" Ginawa ni Xander ang lahat para tumingin sa malayo, malakas na sumasagwan at umaarte na parang walang naririnig. Nakayuko ang cameraman sa sulok. Isa itong divorce variety show. Mabubuo kaya ito sa isang remarriage variety show mamaya? Nagsalubong ang mga kilay ni Nicole, at hindi maiwasang lumamig ang mukha niya. Anywhere is fine as long as wala ka. Nanlalaki ang mata ni Eric. Ayaw niyang makasama siya. Mahigpit na nakaawang ang manipis niyang labi, at tumingin sa gilid ni Xander, galit na galit. Hindi napigilan ni Nicole na mainas at pinulot ang sagwan. "Tutulungan kitang mag-row, Xander." Sabi ni Xander, "Okay." Nagdilim ang ekspresyon ni Eric. Mabangis niyang inagaw ang sagwan sa kamay ni Nicole at matamlay na sinabing, "I'll do it." Paano niya hahayaan si Nicole na gumawa ng ganoong kabagsik na trabaho? Umupo siya sa tapat at itinaas ang sagwan. "Alam mo kung paano?" tanong ni Nicole. Malamig na ngumiti si Eric. "Marunong pa nga akong magmaneho ng yate. Paanong hindi ko alam ang ganoong simpleng aksyon?" Pagkatapos, pilit niyang isinobsob ang sagwan sa tubig sa harap ng katawan ng barko at naghanda na para itulak pabalik, ngunit biglang may hamarang sa harapan niya. Napakunot ang noo ni Eric at nagpuwersa. Pagkatapos, narinig niyang biglang sumigaw si Xander mula sa kanyang tapat, at nahulog siya sa tubig sa sumunod na segundo. Nagulat si Nicole. 2 beses pumalpak si Xander. Tulong. Hindi maiwasan ni Nicole na mabalisa. Paano kung may nalunod talaga? Tumingin siya kay Eric at sinenyasan itong magmadali at mag-isip ng paraan. Pangit ang ekspresyon ni Eric habang sinusumpa si Xander ng 10,000 beses sa kanyang puso. Ang pekeng ito ay hindi lamang peke ngunit alam din kung paano kumilos. Malamig niyang tiningnan si Xander na humahampas sa tubig, walang pakialam.
Pagkatapos, sa wakas ay hindi niya napigil ang mapangiti, kung ayaw mong mamatay, tumayo ka. Kabanata 575. Pagkatapos mabugbog iba ang epekto. Sino ba ang nagpapanggap na kaawa-awa si Xander? Sa mga salitang iyon, agad na nanigas si Xander at tumigil sa paghampas. Sa atensyon ng lahat, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi man lang umabot sa bewang niya ang tubig. Ang awkward. Natahimik ito. Sa isang iglap, ang tawanan at nagmamadaling hiyawan sa lawa ay biglang natapos. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at tahimik na umupo sa bangka, nakahinga ng maluwag, ngunit tumingin siya kay Xander sa tubig na may masalimuot na tingin. Sinulyapan niya ito ng ilang beses na parang tanga. Then, she chuckled at pinagaan ang sitwasyon. Ang babaw talaga ng tubig. Gusto mo bang bumalik at magpalit ng damit? Alam ni Xander na mali siya, pero natatakot lang siya. Hindi niya alam na napakababaw ng tubig. Sobrang nakakahiya talaga. Lalo na sa harap ng mayamang babae na si Nicole. Hindi. Malamig na ngumuso si Eric. Dahil hindi mo na kailangang magpalit, maaari mo na lang itulak ang bangka para sa atin sa tubig. Siguradong natalo ang team natin pagkatapos ng eksenang ginawa mo. Ang grupo na may 2 lalaki ay natalo sa grupong walang mga lalaki. Sino ang kahihiyan? Hindi ito napagtanto ni Nicole at may sasabihin pa sana siya nang biglang nag-flash ang isip niya at may bigla siyang naalala. Kanina, tinamaan ba ng sagwan mo si Xander? Mabangis na tumigas ang mukha ni Eric, at saglit na kumaibot ang singkit niyang mga mata. Hindi naiwasang magtanong muli ni Nicole, hindi ka talaga marunong magsagwan, ano? Sa madaling salita, ang unprofessional na maniobra ni Eric ay nakipagbanggaan kay Xander at naging dahilan ng pagkahulog ni Xander sa tubig at saglit na tinitigan ni Eric ang kanyang mga labi. Ang kanyang mapanganib at matatalas na mga mata ay sumulyap kay Xander, na masunuring itinulak ang bangka sa tubig. Tapos, umiwas siya ng tingin. Umubo si Eric. Siyempre marunong akong magsagwan. Kaya ko pang magmaneho ng yate. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya. Ang moldite na ito ay hindi marunong magsagwan ng bangka ngunit matigas pa rin ang ulo nito. Sa gilid, desperadong itinulak ni Xander ang bangka. Ang 3 tao sa bangka kasama ang cameraman ay gumawa ng halos 400 pounds. Sinubukan ni Xander ang kanyang makakaya sa hinaing at paglala. Wala siyang choice. Kung hindi siya magsumikap, mabubugbog siya. Ang mga pamamaraan ni Eric ay mayabang at walang awa. Hindi siya isang taong kaaya-ayang pakitunguhan. Naranasan na ito ni Xander noon. Sa Pampang, ang 3 pang babae ay nagdiriwang ng kanilang maayos na tagumpay. Si Livia ay naging casual sa kanila at mukhang ayos lang. Pagkarating ni Eric sa dalampasigan ay may nag-abot sa kanya ng tubig. Kinuha niya iyon at tumalikod para ibigay kay Nicole. Gayunpaman, inabot lang ni Nicole si Xander na bumangon, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sa isang iglap, nanlamig ang mga mata ni Eric na parang nagyelo. Are you okay? Maligo ka na at magpalit ka ng damit. Baka magkasipon ka. Narinig niyang sinabi nito ang mga salitang iyon sa peke habang papalapit. Namumutla ang mukha ni Xander habang nakangiti. Ayos lang, hindi naman ako pagod. Buti naman at hindi nabasa ang damit mo. Lumakad si Eric na may malamig na mga mata, at agad na binawi ni Xander ang kanyang kamay at umatras. Ang kanyang nakakatakot na ekspresyon ay hindi masyadong halata. Walang pakialam ang ekspresyon ni Nicole. Go on. Hindi ka makunan kung basa ang damit mo. Okay. Tugon ni Xander at tumalikod para sumagwan pabalik ng bangka. Biglang sumulpot si Eric sa likod niya, manipis at cool ang tono niya. Basa ka na, kaya maglakad ka na lang pabalik sa tubig. Ipaubaya mo na sa mga babae ang bangka. Kinagat ni Nicole ang kanyang dila. Sinubukan ba ni Eric na pagod siya? Hindi talaga mapigilan ni Xander. Pagod na siya, at kahit iangat ang kanyang mga paa para maglakad ay mahirap, pero gusto ni Eric na lumakad siya pabalik sa tubig. Nasa harap siya ni Nicole at hindi mabilang na mga kamera, at ang kanyang mga mata ay namumula. Kailangan niyang lumikha ng ilang mga punto ng pag-uusap para sa kanyang sarili. Biglang tumingin si Xander kay Eric na parang may mali. Gayunpaman, sa isang sulyap pa lang sa malamig at matalim na tingin ni Eric, biglang nanginig at kinilig si Xander. Bigla niyang pinigilan ang plano niyang umarte na naagrabyado. Ito ay ang mga epekto ng pambubugbog.
Kinagat ni Xander ang labi at umatras. Kabanata 576. Sapat na boyfriends. Gayunpaman, sa isang iglap, naisip ito ni Xander. Lumingon si Xander para ipakita ang isang matangkad na ngiti. Oo, tama si Mr. Ferguson. Gusto ko ring maglakad pabalik ng mag-isa. Isasaalang-alang ko lang ito, isang maliit na hamon para sa aking sarili. Pagkatapos, tumalikod siya at lumusong muli sa tubig. Lumusong muli si Xander sa tubig. Hindi siya lumingon, at ang kanyang anyo ay malungkot at matatag. Nagatubiling magsalita si Nicole, ngunit talagang kulang ang mga bangka. Kung nakipag-ugnayan siya sa mga tao sa kabilang panig upang ihatid ang bangka, maaaring mas tumagal pa ito. Walang mga pagkaantala ang pinapayagan. Pagkatapos niyang mag-isip, tumalikod siya at umalis. Naabutan siya ni Eric sa ilang hakbang at hinayla ang kamay niya, mabangis na hinimas ang mga daliring hinawakan ni Xander. Pinunasan niya ng husto ang kamay nito na namula, mukhang pambihira sa puti at malambot na kamay. Malamig na binawi ni Nicole ang kanyang kamay, napakagaan ng kanyang tingin. Baliw ka ba? Ang mga mata ni Eric ay lumaki, may dugo sa ilang mga punto, at ang kanyang mababang boses ay pinipigilan ang kanyang damdamin. Oo, kaya bawal kang makipag-usap sa kanya. Walang imek si Nicole at malamig na tumawa. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Nanginginig ang kanyang puso habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Oo, hindi siya mahalaga. Nicole, ikaw ba yung naglagay kay Xander sa show? Walang may koneksyon kay Xander maliban sa kanya. Ngumiti ng mahina si Nicole. Oo, nagalit ba siya? Nahihiya. Pagkatapos ay maaari siyang umalis. Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Eric. Humakbang siya pasulong, isinara ang kanilang distansya, at marahang hinaplos ang mga hibla ng buhok sa kanyang noo. Sobrang lamig ng boses niya. Ang pagtingin sa akin ay hindi sapat, kaya kailangan mo rin ang pekeng iyon. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at sinalubong ang kanyang mga tingin, naglock ng kanilang mga paningin. Ni hindi munang umiwas ng tingin. Ngumiti siya at inabot ang kwelyo ng lalaki. Malinaw ang boses niya. Hindi kailanman maaaring magkaroon ng napakaraming lalaki. Walang permanenteng kasintahan, ngunit mayroon akong higit sa sapat na mga kasintahan. Mapait at malungkot ang hininga ni Eric. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol sa mahinang boses, Nicole. Isang malumanay na boses ang narinig sa likuran nila. Nicole, halika at uminom ng mainit na tubig. Si Livia iyon. Agad namang tumalikod si Nicole at naglakad. Nakatayo si Livia at ang dalawang aktres, hawak ang isang tasa ng maligamgam na tubig na matagal nang inihanda para sa kanila. Inabot ni Livia ang isang tasa kay Nicole. Napangiti si Nicole. Salamat. Nakita ko na hindi maganda ang takbo ng team mo kanina. May ginawa ba si Mr. Ferguson? Nag-aalala si Livia na may gagawin si Eric na hindi maganda ang magiging resulta. Walang pakialam na sabi ni Nicole, wala. Sa gilid, hindi maiwasang mapatingin si Juliana kay Eric at tinanong si Nicole, Miss Stanton, hinahabol ka ba ni Mr. Ferguson? Magkakabalikan ba kayong dalawa? Casual na itinaas ni Nicole ang kanyang mga talukap at humigop ng mainit na tubig. Hindi. Malamig ang boses niya na walang bahid ng init. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Eric, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal. Papakainin niya si Nicole sa mga salita niya. Halatang natuwa sandali ang ekspresyon ni Juliana. Ganoon din ang kay Sadie. Ang mukha ni Livia ay patag at walang pakialam, walang anumang tugon. Wala itong kinalaman sa kanya, kaya wala siyang pakialam. Sabi ni Livia, alam na ng lahat na isa siyang hamak, pero babalik pa rin siya sa dati niyang manliligaw. Kung ganoon, karapat dapat siyang tawaging scumbag. Agad namang natigilan si Eric na naglalakad. Unti-unting tumaas ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingala. Talagang hindi mabuting tao ang dating asawa ni Keith. Hindi naiwasang pabulaanan ni Juliana, hindi naman talaga totoo iyan. Siguro ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawang tao ay dahil magkaiba ang kanilang pamumuhay, o nagkaroon ng problema sa break-in period nila. Kung matagumpay nilang naz-anay ang isa't isa, ang kasal at maaasahan pa rin. Pumayag din si Sadie. Yes, you can't easily define someone as a scumbag. Siguro ang mga hindi nararapat na bagay na ginawa niya sa isang babae ay hindi dahil sa hindi niya ito mahal.
Kung dahil may mahal siyang ibang babae, ibig sabihin hindi siya scumbag. Hindi napigilan ni Nicole at Livia ang magkatinginan. Saan nagmula ang dalawang eksperto sa kasal na ito? Bakit sila naghiwalay kung napaka-profesional nila? Gayunpaman, medyo makatwiran ang mga salita ni Sadie. Natahimik sandali si Livia at casual na bumaba ng isang pangungusap. Sa madaling salita, sinasabi mo na ang paghihiwalay ni na Miss Stanton at Mr. Ferguson ay kasalanan ni Miss Stanton. Kabanata 577. Kung may sakit ka pagkatapos magpagaling. Agad na nagbago ang mukha ng dalawang tao dahil sa pagkataranta. No, that's not what we meant. Sinabi lang namin na baka magkaiba ang lifestyle nila. Wala naman kaming ibig sabihin laban kay Miss Stanton. Ngumiti ng mahina si Nicole. Walang kahit katiting na panlalamig sa mga mata niya. Sa kabaligtaran, ang kanyang tingin ay nagtataglay ng kaunting lamang. I know, no one meant any malice. You were just talking casually. Don't scare them, Miss Lehman. Nang makitang si Nicole ay tila hindi talaga galit, lahat ay nakahinga ng maluwag. Mas madaling lapitan siya kaysa sa inaakala nila. Sumulyap si Juliana kay Eric at tumahimik. Mabuting tao si Miss Stanton at siguradong makakahanap siya ng tunay na magmamahal sa kanya sa hinaharap. Pati si Mr. Ferguson. Malamig na tumitig ang mga mata ni Eric. Paano naging kwalipikadong magturo kay Nicole ang isang grupo ng mga babaeng may bigong kasal? Biglang kinuha ni Sadie ang phone niya. Tama, idagdag natin ang isang app ng isa't isa para mas madaling makipag-ugnayan sa isa't isa. Magiging grupo tayo sa hinaharap. Excited ding nilabas ni Juliana ang phone niya at naghanda para i-scan ang code. Nang makita ito, inilabas din ni Livia ang kanyang QR code. Ganoon din ang ginawa ni Nicole. Hinawakan ni Juliana ang phone niya at lumapit kay Eric. Umindayog siya at nagtanong na may matingkad na ngiti, Mr. Ferguson, ano ang iyong app? Anong kapana-panabik na sandali? Walang babae sa industriya ng libangan ang makakakuha ng Diyos na ito, ngunit siya ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang pagkuha ng kanyang app ay ang unang hakbang sa tagumpay. Nanlamig ang tingin ni Eric sa kanya, at nagtaas baba ito at sinenyasan si Nicole. Idagdag mo na lang siya. Pinilit niyang gawing hindi mapaghihiwalay ang kanilang relasyon. Sabi ni Juliana, Mr. Ferguson, hiwalay na kayo. Takot ka pa rin bang magselos si Miss Stanton? Miss Stanton, ayaw mo ba? Inangat ni Nicole ang kanyang mga mata at malamig na ngumiti. Siyempre hindi. Pakiramdam ni Eric ay isa siyang taong nakaranas ng malalaking hadlang ngunit hindi iniyuko ang kanyang ulo sa harap ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, isang araw, ihahatid siya ni Nicole sa kanyang libingan sa galit. Pinayagan niya ang ibang mga babae na magkaroon ng kanyang contact information. Paano niya nagawa iyon? Nagngat-ngat ang ngipin si Eric. Lalong masayang ngumiti si Juliana at tinapunan siya ng kaakit-akit na tingin. Mr. Ferguson, Miss Stanton said she doesn't mind. Let's exchange contacts. It's for work, after all. Namilog ang mga mata ni Eric. Inabot niya at hinaplos ang noo, malamig ang ngiti niya. Paumanhin, ngunit wala akong app. Nawala ang ngiti ni Juliana sa kanyang mukha. Kung hindi niya mahuli ang ganoong halatang reaksyon, sayang ang karanasan niya sa pakikipagtulungan sa mga lalaki. Sabi ni Juliana, hahaha, busy talaga si Mr. Ferguson. Baka sinusubukan lang niyang ilihim ang kumpanya niya. Hindi niya maaalis ang sarili kung patuloy niyang itatanong. Hindi sila pinansin ni Nicole at ibinaba ang kanyang ulo para magsalita ng ilang salita kay Livia bago makipag-ugnayan kay Dominic, naghahanda na bumalik. Sumakay si Livia sa bangka, at sumunod naman si Sadie. Hinintay ni Eric si Nicole sa kabilang bangka, at sinabi ni Juliana, may nawawala tayong tao. Napatingin ang lahat. Na-miss nila si Xander. Juliana pursed her lips and pouted at the director on the side. Hindi na makatarungan iyan. Tatlong babae ang hindi makaka-outro sa isang lalaki. Siguradong matatalo tayo. Napatingin sa kanya ang direktor na nagtataka. So, tawagan mo si Xander. Nagsimulang maghagis ng mga pahiwatig si Juliana. I think it's better to choose the heaviest woman to be in the same boat with the man para mabawasan ang pabigat sa tatlong babae. O kaya naman, kunin mo ang dalawang pinakamagaan na babae para makasama ang lalaki. Alam na ng lahat ang ibig sabihin ni Juliana sa sandaling naisip nila ito.
Ang pinakamabigat na babae. Malinaw na iyon ang voluptuous at sexy na si Juliana. Kabanata 578. Kaakit-akit pa rin. Ang tatlo pang babae ay nasa manipis na bahagi. Kumunot ang noo ni Sadie, bahagyang hindi nasisiyahan. Hindi mababago ang mga patakaran dahil lang sa sinabi mo. Lahat ito para sa kapakanan ng pagiging patas. Nakatayo doon si Eric na inis. Nakakairita talaga ang mga nagdaldal na babae doon. Nang mabalitaan niyang gusto na nilang paghiwalayin sila ni Nicole, napatingin siya sa matabang babae na si Juliana at hindi maiwasang manlamig ang mga mata nito. Nang gusto na niyang ibuka ang kanyang bibig para ayusin ang mga bagay-bagay, bigla niyang nakita si Nicole na lumingon sa kabilang direksyon. Sabi ni Nicole, kung ganoon ay kasama kayo ni Mr. Ferguson sa isang team. Pupunta ako sa isa. Tumanggaw si Juliana. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Nicole. Ito ay malinaw na pagkakasundo sa pagitan ng dalawang ito ay talagang wala sa tanong. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Tumalon si Nicole sa kabilang bangka, at tumingin si Eric kay Juliana na may malungkot na mga mata. Inabot niya ang kamay nito para tulungan siya, ngunit ang tingin nito ay tumama lamang sa kanya nang walang pakialam. Tapos, tumalikod siya, malamig ang ugali niya. Wala siyang pakialam na gumagalaw ang mga kamera. Kung siya ay isang ordinaryong male star, sa tulong ng malisyoso na pag-edit, sisibog siya sa mga batikos. Gayunpaman, siya ay si Eric Ferguson. Sino ba naman ang maglalakas loob na i-provoke siya? Nakakahamak na pag-edit. Wala namang ganyan. Nagtaas ng kilay si Juliana at hindi pa nanghinaan ng loob. Lahat ng mapang-api na presidente ay may mga ugali. Huwag kang mag-alala, Mr. Ferguson. Hindi kita pipigilan. Nakatayo si Eric sa dulo ng bangka. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Nicole sa kabilang bangka nang makarating siya sa kabilang panig, na masayang masaya. Nang makita niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pilit na inaakit ni Juliana ang kanyang atensyon at muntik na siyang mahulog. Anong problema nitong paddle? Mr. Ferguson, gusto mo bang tingnan ito? Wala man lang balak lumingon si Eric. Sobrang lamig ng boses niya. Kung hindi ka marunong magsagwan, bumaba ka at itulak. Sa anumang kaso, wala siyang gagawin. Hayaan siyang maglingkod sa isang babaeng hindi si Nicole. Mangarap ka. Nabulunan si Juliana at saka napatigil nang makitang hindi ito nagbibiro. Napakurap siya, naagrabyado. Kahit hindi na siya bata, kaakit-akit pa rin siya. Mr. Ferguson, may nagawa ba ako para hindi ka masaya? Madilim at malalim ang tingin ni Eric. Wala siyang pakialam sa presensya ng cameraman at diretsyong nagsalita sa tono na may pahiwatig ng mababa at malamig na banta. Put your little thoughts. Nandito lang ako para kay Nicole. Kung gusto mong makipagtulungan sa akin, makukuha mo ang gusto mo, but if you dare to use your little tricks to disgust me, I'll make you pay the price. Nalilito ang mapanglo na mga mata ni Eric na may lumubog na malamig na hangin. Ang nakababahalang babala ay ang huling pasensya niya para sa kanya. Kung hindi pa rin naiintindihan ng babaeng ito, hindi na siya mag-aaksaya ng oras. Natigilan si Juliana at bahagyang nanginag. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mapatla at tensyonado, at ang kanyang ngiti ay naging sobrang pangit. Ang kanyang karanasan sa pangangaso para sa mayaman at kaakit-akit na mga lalaki ay nagsabi sa kanya na si Eric ay isang taong hindi niya maabot. Ang babala niya ngayon ay napakagalang na. Kung hindi, tiyak na magagawa niya ang sinabi niya. Alam na alam niya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Ang mapipilitang umalis sa bilog ay magiging madali. Ang mga hindi nakinig ay ipapadala sa ilang mga lugar, at kapag ang lahat ay pagod na sa pakikipaglaro sa kanila, sila ay ikulong sa isang asylum at hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Sa isiping iyon, agad niyang inalis ang mga iniisip na subukang makipag-ugnay sa kanya. Nakangiting maingat, sinabi niya, naiintindihan ko, Mr. Ferguson. Makikipagtulungan ako sa iyo para maibalik si Miss Stanton. Hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Ang kanyang pagsusumamo para sa awa ay hindi nakatanggap ng kahit isang tugon mula kay Eric. Tumingin siya sa malayo, hindi siya pinansin. Nasa tabi pa rin nila ang cameraman. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi rin maaaring idagdag ang bahaging ito. Sinaman niya ng tingin si Juliana at sinenyasan itong mabilis na makahabol sa kabilang bangka. Namutla si Juliana habang sinusubukang ngumiti.
Oo, kung hindi sila nakakuha ng anumang material sa paggawa ng pelikula, nangangahulugan ito na siya ay dumating sa episode na ito para sa wala. Pwede ka nang magpahinga, Mr. Ferguson. I will row the boat. Kung titingnang mabuti, makikita na ang kanyang ngiti ay mas pangit kaysa sa kanyang pagsimangot. Inubos talaga ni Juliana ang lahat ng lakas niya sa paggaod. May mga butil ng pawis sa kanyang mukha, at pati ang kanyang makeup ay nasira. Isang tao ang kumuha ng bigat ng 3 tao. Masakit at nanginginig ang kanyang mga braso habang inaalog ang sagwan. Ito ay masyadong miserable. Sa kabilang bangka, halos hindi nag-effort ang 3 tao. Nagawa pa nilang tumawa at kumanta ng mga kanta. Masyadong obvious ang contrast. Bigla siyang nalungkot. Kabanata 579. Kung may sakit ka magpagaling ka. Naging malungkot ang mukha ni Eric nang makita kung gaano kasaya si Nicole na wala siya. Hindi maatim na sinasaktan ang puso niya lalo na noong kasama niya ang dating asawa ni Keith. Malakas at malinaw ang kanilang pagkanta. Ang isang gilid ay sumasagwan sa ilog, nagpapahinga, habang ang kabilang panig ay madilim at mabigat. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi siya maaaring umupo na lamang at maghintay. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono, hinanap ang chatlog ni Nicole, at nag-type ng ilang salita. Babe, ang galing mong kumanta. You're the best singer in the world. Narinig ni Nicole ang pagtunog ng kanyang telepono at naisip niya na ito ay isang emergency sa trabaho, kaya kinuha niya ito upang makita ang mga nilalaman. Gusto niyang itapon ang kanyang telepono sa tubig. Umasim ang ekspresyon niya. Anak ng aso na iyan. Nagpadala siya ng voice memo. Kung may sakit ka, magpagaling ka. Isang walang katulad na karangalan para kay Eric na makita ang kanyang sagot ng ganoon kaga. Puno ng kasiyahan ang ekspresyon niya. Tumunog ang notification chime para sa app. Maliban kay Eric, hindi napigilan ni Juliana at ng cameraman na sakay ng bangka ang mag-freeze. Malinaw niyang sinabi na wala siyang app. Nilakasan ni Eric ang volume na parang walang nangyari. Narinig niyang sinabi nito, kung may sakit ka pagkatapos ay magpagaling ka. Napag-alitan siya ng babaeng iyon. Nakangiting tumaas ang mga hilera ni Eric. Binuksan din niya ang recorder para i-record ang boses nito sa pagkanta. Bamuka ang bibig ni Juliana sa hinaing, may gustong sabihin, ngunit nagpigil siya. Kalimutan mo na. Hindi siya gagawa ng katangahan. Ang babala ng lalaking ito ngayon ay sapat na malinaw. Kailangan niyang maging matino. Pinatay ni Nicole ang kanyang telepono, inayos ang kanyang mood, at nagpatuloy sa paggaod. Hindi nagtagal, iniwan ng kanyang bangka ang 2 tao, ngunit walang nagmamalasakit. Iyon ay dahil mayroon na silang sapat na mga highlight para sa larong ito. Hindi na-appreciate ni Sadie, na sa simula pa lang ay stuck na kay Juliana, si Juliana na halatang pilit na kumapit kay Eric, lalo na't gusto rin niya itong monopolyo. Sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan niya sina Juliana at Eric, isa sa bow at isa sa stern. Mukhang wala man lang intensyon si Eric na tumulong. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Dahil ito ang unang yugto ng pag-record, si Dominic ay naruroon sa buong oras sa takot na may mangyari. Hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag nang makitang tuwang-tuwa si Nicole. Sa pangkalahatan, walang malalaking pagkakamali, at lahat ng iba pa ay maaaring i-edit sa ibang pagkakataon. Masaya siyang naglakad na may dalang isang malaking nyog at may pag-iisip na iniabot sa kanya. Miss Stanton, baka pagod ka. Pagod ako pero masaya. Sagot ni Nicole. Ito ay isang laro lamang, ngunit naubos ang maraming enerhiya. Gayunpaman, mas relaxed siya ngayon. Ngumiti si Dominic at inabot ang mga nyog kina Livia at Sadie. Pagkatapos, hinayaan niya sila at nagpahinga. Ginamit niya ang binocular para tignan sina Eric at Juliana, na umiikot pa rin sa gitna ng lawa, at hindi napigil ang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Si Mr. Ferguson ay talagang sikat sa mga kababaihan. Sa kasamaang palad, si Juliana ay walang sapat na kamalayan sa sarili. Naisip ba niya na ang kanyang kagandahan at divorced status ay magbibigay daan sa kanya upang madaling kumapit kay Eric? Nanaginip siguro siya. Nagpalit si Xander ng tuyong damit at naghanda ng afternoon tea sa tulong ng mga tauhan upang makita. Nang makita niyang pumasok si Nicole at ang iba pa ay nagliwanag ang mga mata niya at mabilis niya itong binati. Miss Stanton, Miss Lehman, Miss Sadie, halika at subukan ito.
Sanay na sanay si Xander sa mga patakaran sa ilalim ng kamera. Siya ay masipag, magalang, mahinhin, at banayad, na nagbigay daan sa kanya upang madaling makakuha ng pagmamahal ng mga tao. Sobrang nasiyahan si Nicole. Kung tutuusin, kung talagang sumikat si Xander, isa siyang nagniningning na puno ng pera. Magkasama silang nag-uusap sa loob ng kalahating oras bago pumasok si Eric na may malungkot na mukha, na sinundan ng isang maingat na Juliana. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang balingkinitang katawan ay nagpapakita ng matinding pang-aapi. Malamig at madilim ang kanyang tingin habang nakatingin kay Xander na nakaupo sa tabi ni Nicole at tumatawa. May dalawang upuan na nakalaan para sa kanila sa di kalayuan sa tapat nila. Ha! Walang ingat at walang alam na pekeng. How dare he sit beside her? Agad na lumitaw ang puot sa kanyang mga mata. Kabanata 600. Bigyan siya ng problema. Si Juliana, na kanina pa maingat na pinagmamasdan si Eric, ay napatingin sa bigla niyang paghinto. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ni Nicole at agad niyang naintindihan. Nagmamadali siyang naglakad na nakangiti, itinukod ang isang kamay sa upuan, at kumandat kay Xander. Oh my! Sino ang naghanda ng ganoon kagandang afternoon tea? Si Xander, na nakatayo sa gilid, ay tumayo ng maginoo at lumapit para hilahin ang upuan para kay Juliana. Nagpalitan ng time na tingin ang dalawa. Naisip ni Juliana, medyo marunong siyang makadama. Naisip ni Xander, nako, interesado siya sa akin. Sa sumunod na segundo, isang matangkad at tuwid na figure ang naglakad patungo sa bakanteng lugar sa tabi ni Nicole, itinaas ang kanyang paa, at marahas na sinipa ito, ang kanyang aura ay malamig at nakakatakot. Ang malakas na tunog ay agad na nagpatahimik sa silid at sa halip ay napuno ng pakiramdam ng pang-aapi ng lalaki. Si Nicole, na nakaupo sa pinakamalapit dito, ay mukhang kalmado gaya ng dati. Walang bakas ng gulat sa mukha niya. Naramdaman agad ng lahat na kapansin-pansin si Nicole. Kung ibang tao ang nakaupo, nanghina ang mga paa nila. Sorry, nadulas ang paa ko. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig na walang kahit na katiting na pahiwatig ng paghingi ng tawad, pabayaan ang anumang hindi kinakailangang paliwanag. Ito ay malinaw sa unang tingin na ito ay isang dahilan. Sinong maniniwala sa kanya? Gayunpaman, kung sinabi niya ito, kung gayon ang iba ay kailangang maniwala sa kanya. Malamig na tumingin sa kanya si Nicole at sinabi sa mahinahong tono, ang mga upuan na ito ay isang set. Dahil sinira mo ang isa, kailangan mong bayaran iyon. Bahagyang nanigas si Eric na kakaupo lang. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Sa oras na ito, talagang nag-aalala siya tungkol sa mga upuan. Napatulala din ang iba. Wow! Ito ba ang kumpiyansa ng isang pangulo na nakikipag-usap sa ibang pangulo? Iba talaga. Malungkot na ngumiti si Eric at tumingin kay Dominic, na ang mukha ay namumukadkad sa isang ngiti. Pagkatapos, nanuyo ang lalamunan niya, at tumingin kay Nicole. Sure, I'll pay. Pumili ng kahit anong brand na gusto mo. Hindi siya pinansin ni Nicole at binigyan lang ng tingin si Dominic. Naintindihan naman agad ni Dominic ang ibig niyang sabihin. Huwag kang magalang. Huwag mag-atubiling ilabas lahat. Ang unang episode ay kinailangan ang mga manunood, kaya nagpa siya pa rin si Dominic na kumuha ng panganib na gamitin ang bagay ni Nicole at Eric bilang isang paraan upang bumuo ng hype. Bilang karagdagan sa iba pang tatlong hiwalay na aktres, hindi siya naniniwala na hindi ito magiging hit. Nang ang lahat ay nagkakaroon ng kanilang afternoon tea, tahimik na iniabot ni Dominic ang script kay Livia at hiniling sa kanya na mag-host ng isang seminar sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan pagkatapos ng diborsyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Livia nang masulyapan niya ang script. Tiningnan ni Nicole ang eksena at nahulaan na may balak na naman si Dominic. Malamig siyang sinulyapan bago ngumiti kay Livia. Magsimula na tayo. Halos hindi na tayo makapaghintay. Ngumiti si Livia at huminga ng malalim. Then let's share stories. What does everyone feel after the divorce? Were there any regrets? Itinaas niya ang kanyang mga bisperas at tumingin kay Nicole. Ito ay hindi nakakagulat. Sinaway ni Nicole ang maldita na si Dominic ng 10,000 beses sa isip niya. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, hinawakan ni Eric ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa para magpadala ng mensahe kay Keith.
Napakalaki ng personality problem ng ex-wife mo. Problema mo kung ayaw kanyang makasama, pero bakit kailangan pang ibuhos sa ibang tao? Mabilis na sagot ni Keith. Nakita mo siya. Saan? Naisip ito ni Eric at sinabi sa kanya ang programa at address. Dahil pinahihirapan siya ng dating asawa ni Keith, hindi rin niya hahayaang maging masaya ang babae. Bibigyan lang niya ito ng problema. Bukod pa rito, ang mamumuhunan ay kailangan lang magsabi ng isang salita upang magdagdag ng isa pang tao bilang isang espesyal na panauhin.